At minsan po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. So ating pong napakinggan ang mga salita po ng ating dakilang Diyos. Gayun din po sa ating pong mga naging bisita na narito at wala ng Christian o first time na po ninyong nakadalo sa ganito din po mga pagtitipon. Na tunay nga po mga kapatid, napakahalaga po na ang mga salita ng Diyos, ito po ay ating pong talagang mapag-aralan. Sa ating pong narinig na mensahe ng Diyos, katulad po Isakeo, na bagamat siya po ay kulang sa height, pero ipinakikita ng banal na kasulatan na siya po ay nagsumika na makita ang ating mahal na Panginoon. So dahil nakita ng Diyos ang kanyang pagsusumikap at narinig po ang ating mahal na Panginoon na rin po ang nagsabing, Sakeo, bumaba ka diyan sa Sycamore tree at ako ay papasok sa iyong tahanan. So mga kapatid, nang siya po ay nasa tahanan po bilang isang tax collector, katulad po ni Matthew na isang apostoles ng Diyos, yung mga tinatawag na mga publikano, sa panahon na yun sila po ay mga makasalanan. At ang tao po ay nagsabi, bakit pa pumasok sa tirahan si Lord dahil kung si propeta, alam niya kung sino yung tao ito na kanyang tinatawag. So mga kapatid, ipinakikita ng banal na kasulatan na si Sakeo, bagamat siya po ay tinuturing na taong makakasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, lahat tayo po ay makasalanan. So alam matwid, walang matwid sa man sa harapan ng Diyos. So ipinakikita ng banal na kasulatan na magsalita sa Sakeo at doon sa verse 9 and 10 ang sabi ng Biblia na ikaw man ay isa sa mga binhi ni Abraham. At ang sabi ng verse 10, ang anak ng tao, siya po ay naparito upang hanapin ang mga nawawala. So isa po sa Sakeo na natagpuan ng ating Panginoon upang siya po ay bigyan ng pagkakataon na siya'y makapaglingkod. At ang sabi ng Biblia na si Sakeo ay isang bingko sa mga binhi ni Abraham, sapagkat ang sabi ng Biblia, si Abraham ang siyang ama ng mga mananampalataya. Subalit ang author at finisher ng pananampalataya ang ating Panginoon Jesus. So ipinakikita ng banal na kasulatan na si Sakeo ay pinahawagan ng Diyos at ipinakikita ng banal na kasulatan na maging sa mga picture man, ano man yung ating katayuan, ano man yung ating sitwasyon, payat ka man, mataba ka man, pangit man, sa paningin ng tao. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi tumitingin po sa pagmukha ng tao, sa itsura ng tao, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso. So sa Sakeo po, mga kapatid, ay ibinigay na halimbawa ng Diyos at kung maging tayo man na naririto, bagamat tayo man ay makasalanan at isang araw tayo man ay nasumpuan ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, ulitin ko po ang katagang ito. Kailangan natin sa ating buhay ang ating Panginoong Kristo at ating narinig sapagkat siya lamang ang maaaring makapagbigay sa atin ng assurance, ng kasiguraduhan sa ating mga kaluluwa upang tayo ay hindi po mapahamak, upang tayo ay hindi maimpyerno at sa Panginoong judgment
Narin po yung ikalawang kamatayan na ito po yung lake of fire. So, ipinagkikita ng Biblia na si Jesus lamang ang maaaring makapagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At siya lamang po ang magiging daan upang ang isang tao ay magtamo ng kaligtasan sapagkat inialay niya ang kanyang buhay ng dahil sa kanyang habag, ng dahil sa kanyang biyaya, pagmamahal at pagpapahalaga sa atin. So, kaya po mga kapatid, sa minsan yan na ating napakinggan, na maging sa oras nito na ang ating mga kapatid na narito, na mga naging bisita, so kailangan po natin sa ating buhay ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat ang sabi ng Gawa 4:12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat ikaligtas ng isang tao maliban lamang sa pangalan ni Jesus. Sapagkat siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang, sabi ko roon, daan, at sino man ay hindi makakaroon sa Ama maliban sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. So, sa banal na kasulatan, walang matwid sa atin at tayo ay makasalanan. Subalit, ang sabi nga ng banal na kasulatan sa aklat po ng 1 John 1:9, kung ipahayag mo sa iyong bibig, magko-confess tayo, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay banal at sakdal at handang magpatawad at tayo linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. So sa oras nito, tayo po mga kapatid ay dapat magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nagkaroon sa kasalanan. Pero bagamat tayo naglilingkod, nagkakamali, at nariyan po na walang tao matuwid na hindi nagkakasala o nagkakamali. Pero mga kapatid, sa ating pagtalikod sa kasalanan, so kinakailangan tayo ngayon ay lumakad na sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. So, kaya po mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon habang tayo mayroong lakas, habang tayo mayroong buhay, sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay, maging ng araw ng bukas ay hindi natin maaaring ipagmalaki, pagmayabang, dahil ang may control ng lahat ng mga bagay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan katulad kanina, yung patutuon ng ating mahal na kapatid na si Brother Jojit, na iniisip niya na hindi na tayo magkikita-kita. Subalit, hindi siya natakot, wala siyang pangamba, wala siyang agam-agam, na kahit mawala ang kanyang buhay, dahil sa nga ng 23 verse 4 ng aklat ng awit, lumakad man ako sa ilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. So, wala siyang pangamba, wala siyang takot, once na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Once na ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, once na ikaw ay lumalakad sa katwiran, sa kalooban, sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng awit 116 verse 15, precious in the sight of the Lord of the death of His sons. Mahalaga sa paningin ng
ang kamatayan ng isang taong muli, ng isang taong banal, ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Subalit kung isang tao ay mawala sa mundong ibabaw na ito, na siya'y wala sa presensya ng Diyos, na siya'y wala sa kamay ng Panginoon, at siya'y namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Ama. Ang sabi ng 18 verse 23, ang Diyos ay nalulumba. Ang Diyos ay nag-iinagpis. Ang Diyos ay hindi natutuwa kung ang isang tao ay mawalan ng buhay na hindi nakapanumbalik, na hindi nakapagsisi sa kanyang kasalanan at hindi naglingkod ng mayroong katapatan sa Diyos kapag siya'y namatay, nalulumbay ang ating Panginoon. Sapagkat for the wages of sin is death. Ang patutunguhan ay kapahaman. At ang bawat isa sa atin na narito, anuman po ang mangyari, magpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. So, remember two times ko na basa kahapon yung Joshua 1:9. Be strong and of a good courage. Don't be afraid na huwag din tayo maglumiyahan, huwag tayo matakot. Ang sabi ng Biblia, sapagkat ako ay sumasa iyo. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, ng ating Ama. Sa panahon ito na tayo ay magpakalakas, magpakatapang, at huwag na huwag kayong maglumihanan. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong susuko. At yung divine presence ng Lord na sabi niya, until the end of the world, kasama ninyo. So mga kapatid, na-mention ko lang muli ang ating mahal na kapatid, si Brother Judith. So kapag talagang tayo ay hindi pa kailangan ng Lord, mayroon pa siyang plano, mayroon pa siyang layunin na dapat nating gawin kung ano yung ating responsibilidad, obligation, at ito'y privilege ng God na tayo ay gamitin sa kanyang ministry. So, umiiyak Sister Kat, nahanap ni Brother Judith, nandun sa siya. Baka sabi siguro ni Sister Kat, buta mag-yuda na ako. Diba? Pero mga kapatid, kung sakali na mayroong ng nauna na kinuha ng Diyos, na sila man ay dumanas ng physical na kamatayan, hallelujah, at sila'y nasa kamay ng Diyos, sila po ay naghihintay lang. At kinakailangan na tayong nabubuhay, na naglilingkod, ay kinakailangan magpatuloy lamang na maglingkod. Sapagkat kapag tumunog yung huling trumpet, in a twinkling of an eye, the last trump, there is a meeting in the air. Yung mga nangamatay na nauna, na dumanas na katawang piskal, na sila po ay muling mabubuhay at bibigyan ng glorified body, at pagkatapos tayo nabubuhay ay bibigyan din
nasisira at ating pong mamimit ang ating Panginoon sa alapaha at tayo'y makakasama sa Kanyang kaharian. So, ni-encourage ko rin po kayo, mga kapatid. We are now living in the last days. Walang duda. Kaya kinakailangan magpakatatag, magtulibay, maging sa ating pananampalataya, sapagkat ang sabi ng Luke chapter 18 verse 8, kapag nagbalik kaya ang anak ng tao, mayroon kaya siyang masumbungan na mananampalataya. So, ibig sabihin, tayo ay madadalisay, tayo ay madadalisay, at kapag tayo ay nagtiis hanggang sa wakas, tayo ay maligtas. Sa gawain ng Panginoon, isang araw ang hinihingi, pero ilang oras lang po, minsan, yung ating naibigay. So, kinakailangan sa ating buhay, pagsumikapan po natin, ito po ay paalala at sarin po sa akin, na huwag natin pababayaan na tayo'y manalangin, na tayo'y magbasa ng Biblia, na tayo'y magpuri, na tayo'y magtayuno, na tayo ay dumalo sa gawain ng ating mahal. Huwag po natin pababayaan ang mga bagay na ito. Dahil konti na lamang po ang panahon at hindi natin alam kung bukas o sa mga darating na linggo dumating na po ang ating Panginoon. At ang ating buhay ay hindi rin natin alam. Paulit-ulit kong sinasabi na ang ating buhay ay isa lamang. Na once na tayo ay namatay, dalawa lang ang patutunguhan. Makapiling mo ang Diyos sa walang hanggang buhay, o makapiling mo ang demonyo walang hanggang buhay, pero sa impyerno wala ang presence mo. At kapag dumating ang Panginoon, Romans 11:25, ang biyaya, ang kaligtasan ay babalik sa Israel. Mahirap yung nagbabakasakali. Siguraduhin natin sa tulong, sa habag at biyaya ng ating mahal na tayo ay makasama sa rapture of the church. Ngayon pa lamang, kinakailangan magsumikap tayong lahat. Magsumikap tayong lahat na magpainit sa paglilingkod sa Panginoon at huwag magpabaya sa inyatang na responsibilidad ng Diyos sa ating mga buhay. Yung plano, yung layunin ng Diyos sa atin ang siyang masunod, hindi ang ating sarili.